Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 16, 2025, Huwebes ng ika-28 linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, chapter 3, verses 21 to 30. Mga kapatid, ngayon nahayag na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng batas. Bagamat ito'y pinatototohanan ng kautusan at ng mga propeta. Pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Jesucristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo at maging Hintil. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Gayunman, dahil sa Kanyang kagandahang loob, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbubo ng Kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya'y matuwid. Sapagkat noong una, nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. At sa ngayon, pinawalang sala niya ang mga nananalig kay Jesus upang patunayang siya'y matuwid. Ano ngayon ang ating ipagmamalaki? Wala. Bakit? Dahil lamang ba sa hindi natin pagkatupad sa kautusan? Hindi, kundi dahil sa ating pananalig kay Kristo. Sapagkat maliwanag na ang tao'y pinawalang sala dahil sa pananalig kay Kristo at hindi sa pagtupad ng kautusan. Ang Diyos ba'y Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hintil? Oo, sapagkat siya'y Diyos ng lahat, yamang iisa ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Nagpapatuloy po tayo sa ating pagbabasa ng mga sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. So marami po dito na nakatira sa bansa o bayan ng Roma ay tinuturing ng mga Hintil. Marami pa para sa mga Hudyo, sila ay mga pagano. Pero dahil nga po sa pagpapahayag ng mabuting balita ni San Pablo, marami mga Romano ang naging Kristiyano at nanalig na kay Kristo. At dahil doon, muli sa sulat niyang ito, pinapaalala niya muli na si Kristo ay para sa lahat. Ang Diyos ay para sa lahat. Hindi lang sa Hudyo, kundi maging para sa mga Hintil. At ang tanging magliligtas sa atin ay ang pananalig natin kay Kristo. Kasi marami po, kagaya ng mga naririnig natin sa mga Hudyo, at kabilang na dyan yung mga Pariseo, Eskriba, mga saserdote, sila ay talagang napaka-rigid pagdating sa kautusan, pero hindi sila nananalig kay Kristo bilang anak ng Diyos, bilang tagapagligtas. Ito po, madalas niyang ang nilalaman nitong sulat na ito. Palagi niyang binabanggit ito na si Kristo ay para sa lahat. At lahat, anuman ang katayuan sa buhay, Hudyo man o Hintil, basta't nananalig kay Kristo. Ibig sabihin, tinatanggap mo na si Kristo sa iyong buhay, tinatanggap mo lahat ng kanyang mga aral, lahat ng kanyang mga sinasabi. Yun, nasa ganoong pananalig. At dahil doon, tayo po ay maliligtas. So, ganun din, nawa sa panahon natin ngayon, bagamat maraming umuusbong na mga bagong paniniwala, maraming umuusbong na mga belief, kumbaga. Pero at the end of the day, si Kristo pa rin. Tanging si Kristo. Tanging sa pananalig natin kay Kristo, makukuha natin ang kaligtasan na hinahangad natin. Kaya ano man ang mangyari, magpakatatag tayo
huwag tayong bibitaw sa ating pananalig kay Kristo. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.